contentious yung issue ng bioplastics. Maraming bioplastics na hindi Buri. kagandahan ang impact. Pero maganda, biodegradable and biosource. Yun, walang question doon. Ito, minsan mabango pa nga yung mga Banana leaves and produkto stalks. natin kapag nakabalot sa mga... Hindi ko lang sure kung siguro sa North Caloocan, may part pa rin naman ng Caloocan na may mga sources na to. Or lapit nyo kasi Yes. sa Bulacan. Meron pang ganyan. Pero siguro kung Pasig, medyo hirap sila sa sourcing nito. Nasa gitna sila ng Banana leaves Metro and Manila. stalks. So ito, dispenser. Ang dami naming hotel na napuntahan. Dispenser, ha? Water dispenser? Is that circular Hotel economy? corridors. Yes. Kasi imagine every time you reuse the glass, you avoid how many PET bottles. Mhm. So minsan mahirap kasi na mga entitled na turista, nagbayad ako sa hotel na to, tapos wala man lang akong libreng mineral water. Pero sa 10 na stayan na puntahan namin, sa 7 lang pala. Sa 7 na cities na napuntahan namin, 6 of the hotels na napuntahan namin on missions, hindi na sila nagbibigay ng mineral water. Empty pitcher at saka glass, di ba? Yun lang. So, hindi, nakasanayan na rin naman ng mga tao. Kada floor may ganito. Minsan may kadebate ako sa kakakwentuhan sa EMB Central. So, nagtidebate kami. So, yung soft drinks dispenser, ba circular economy yan? Well, actually, madademonstrate mo circular economy kapag na-prove mo na nakaka-avoid or nakaka-reduce. Pero kailangan i-associate mo kasi na, again, yung soft drinks dispenser, hindi naman din kayang gawin sa sari-sari store yan kasi syempre. Medyo sa fast food yan, mabilisan. Pero imagine, ilang Convenience store. PET bottle ng Royal Sprite Coke. Ito, balikbote. Minsan na uuso na to. Ito sa isang ano namin sa office. Oh, may 3 piso. Sa 4 Lawson. piso. Ayan. So meron lang nagiging programa kayong balikbote. Rebate Eh dati system. naman, panahon naman nila, ayaw mong turo, baka Anticipo. mapahamak ako. Pero dati naman pong panahon, di ba? Deposito, Pag deposito. rebate naman talaga. Magdideposito ka. Kauso lang kasi, alam mo number 1 kalaban ng circular economy? Convenience. Convenience. Sa totoo lang. Hindi environment. Pwede. Convenience. Convenience of the... Lightweight, ang dali kasi, pawis ka, tapon mo. Walang hassle, di mo kailangan dalhin. Convenience. Sa behavioral change in circular economy, yun ang pinaka-challenge natin. Pwedeng, sorry, lampas na. So eto, kunyari sa Baguio, meron silang alternative Grabbing delivery alcohol. system. Hindi kailangan plastics every time na alcohol, pwedeng dispenser automatically. University of the Cordilleras to. Yung mga kabataan, ang daming mga ideas mga ganyan. May university ba dito? Pero later on po pwede nating ma-include sa ano. Ito, single-use plastic ba? Hindi Single-use sa European plastics. Union, hindi sila nagban ng lahat ng uri ng plastics. Actually, may first batch, second batch, third batch sila. Ang first batch nila yung mga stirrers. Totoo lang naman stirrers, kailangan ba ng plastic stirrers? Yung mga steerer. Sa kape. Ang dami! Spoon, na meta spoon. Oh. Ano, yung andun yung... Wooden Yung spoon. steerer doon nakahoy. Oh. Wood. Daliri. Daliri! Ang init. Pero actually, sa lugar namin, sa Barangay Santo Niño sa Parañaque, yung mga ano namin sa kanto, syempre, sachet. Sa Yun saya. ang Yung pinag-iikot. sachet, nag-hindi ka, single use yung sachet, pero kahit pa paano na-reuse mo naman. Hindi totoo. Observe minsan, sa totoo lang. Although, syempre, pero at least kahit anong choices mo na yun, may alternative. Tsaka yung plastic balloon stick, binana nila. At yung isa pa, oxo-degradable plastics. Nakakahiya man, technical akong tao, 15 years ago, sinuportahan ko yung oxo-degradable plastics. Pero actually, lately lang na sinabi ng marine scientist, guys, oxo-biodegradable yan. Dedegrade muna using weathering, sunlight. Pero bago siya totally mag-biodegrade, 200 years yung pagitan. Kakainin muna yan ng dolphins, turtles. 200. Nagiging microplastics muna yan bago talaga totally mag-biodegrade. Grabe, And I think it will be validated by DOST and DTI. They invested on facility to check the biodegradability. But then again, magiging microplastics siya. Biodegradable. So, eto, check ko lang muna. Na-check na natin. Green specs. O yan, confident tayo. Sige, so, wala. Thank you, Risa. So actually si Ray, yung nasa labas, kapag magpo-procure ng hotel, nilalagay na agad. Overflowing tea and coffee, no plastic or single-use plastic. So hindi siya green procurement, green specification. Green.
Magpapakot ka pa lang, nilalagay mo na bawal. So sa mga workshops naman to, hindi na ba kailangan yung Nestle na cream? Kasi mabilis naman maubos, hindi siya maninigas. Mabilis yung flow. So yung mga ganon na, chinik ko muna kasi baka hindi namin mapangatawan. Pero lahat ng workshops namin, automatic yan. Green specification na agad. Minsan yung default behavior ng buyer, minsan order ka ng Tapsilog, hindi kayo man nangihingi, bibigyan kami, pagdating mo sa bahay, may plastic spoon and fork ka na. Ayoko naman ng plastic spoon and fork, iuwi ko naman eh. Meron naman akong metal, mas gusto ko yung metal. Nagigigil ako kumain. Ayoko ng plastic kasi lagi ako nababalian. Ito, gwapo. So, ito refuse din. Refuse din to. Pwede niyo pong i-refuse yan. Pero tingnan niyo na lang yung taas, green building. Green building. Ano ang nire-refuse natin kapag may green building tayo? Hindi natin bumili ng 1,000 fluorescent lamp, pwede nga kailangan, or LED lamp. Ang pwede nating bilhin is 10 lang pala kasi we use natural lighting. So green building also not just conserves energy but reduces your need for electrical lighting equipment. So last na lang, mga few slides na lang, we look at things at portfolio. We're not here to ask you ano yung kailangan yung equipment. Bibilin po ng ng UNDP on using European Union funds. Kasi ang dami na, kasi gusto natin makita yung lahat. Anong observation nyo dito? Ano po ito? MRF? MRF. Ano pong napansin nyo? Ano kakaiba? Meron kayong observation? Sa gray. Walang laman. Walang laman. Tatuloy ko pa lang, ma'am. Sa tingin nyo bakit? Kasi Walang laman. requirement. Ay, darating yung EMB, tsaka DING, at tsaka MMDA. SGLG time na. Ilawas na ang... Pero ano pa, bukod doon? Ano sa tingin nyo kung bakit walang laman? Ay, in fairness naman. Baka naman kasi nabenta kiwan ni Sir. Ang bait nyo masyadong bait ang puso nyo. O doon tayo sa tamang hinala. Bakit po kaya walang laman? Nabenta na. Ano pa? Inconvenient, masyadong malayo sa bahay. Ano pa? Nabenta na. Yun nga yung tama. Busilak din yung kalooban mo, Kuya Richard. Sa in fairness, pwedeng gano'n naman. Bago-bago Ayun gawa pa naman. lang, di pa nalalagyan. Hindi pa talaga fully aware yung tao regarding circular economy. Ay, actually may gano'n Parang ano siya, parang ayaw mo lumapit kasi baka parang, ano tawag mo Hindi sa pa siya kulungan na fully yun? aware. Bartolina. Para pag lumapit ka, baka makulong ka. Hindi siya fully Pero ang aware. daming, gusto natin makita ito, behavior ng residents and establishments, baka kulang pa sa campaign. Knowledge. Although may kadebate rin ako niyan, may communication specialist Sabihin kami. na Ano ba dapat mauna? System Sabihin muna nila. o IEC Basura campaign? lang din yan eh. Ako po kasi, wala po akong puso. Ang ano ko is equipment first. Ay, system first. Sorry, patayin ko. I just close it. Ay, si Director. Sabihin, basura din yun. Ba't pag-hiwa-hiwalayin pa? Yun yung mga ganun yung kapitbahay ko eh. Diyan. Okay, so lack of behavior ng knowledge. residents, ito, sa pwedeng behavior, po Hindi pwede, pa nila alam. no segregation, no collection policy, wala pang ganung Wala, policy, oo. sinabi ni Ma'am kanina. Pwede naman, pwedeng walang market for recyclables, wala mapagbentahan, collect ka ng collect pero wala mapagbentahan. Kaya siguro tinatamad din yung tao maglagay. Minsan kasi sobrang baba ng selling price, hindi ka rin ginaganahan. And then dedicated office, siguro baka wala nang monitor. So partnership with, hindi kailangan lahat gawin ng barangay at LGU. Pwede tayo mag-partner sa junction, pwede cooperative, pwede GENC group. Depende kung sino yung makakontribute, wag nating solohin. So we look at things hindi lang at an equipment. So like composting, hindi po namin kayo tatanungin anong klaseng composting equipment ang kailangan nyo, digestion, biogas. Gusto namin matanong sa inyo anong portfolio ang kailangan nyo. Katulad itong food systems, yun, biodegradable, composting, standards, and then you sell the compost and then you bring it back to the soil. Green buildings is